Yo mga kamao, pound for pound sports nga pala. Magandang araw sa atin mga kamao, sa ating mga viewers and subscribers dyan, here and abroad. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay at pag-antabay. Saludo po tayo sa inyong lahat. Maraming po salamat at may pag-uusapan tayo ngayon. Bibigyan na rin natin ng komento at konting analysis patungkol sa nalalapit na laban ng ating very own na si John Riel Cuadro Alas Casimero laban dito kay Guillermo Rigondo. Pero bago natin umpisahan mga kamao, shout out kina kamao Balikas Roldan, Effie Philip, Arnel Boca, Paul Corteza, Eric Almoroto, Edgardo Guya, Rayson Espinosa, Rolando de los Santos, Kid Dynamite, Leo Kupat, at Romel San Victores. Mabuhay kayo mga kamao! Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more pound for pound sports. So yun nga mga kamao, no? Si Casimero is kasalukuyan na rito na sa Amerika na lumipad nitong nakaraang araw lang, no? At doon na siya magpapatuloy ng kanyang training. Nakita natin yung mga training niya na talagang maganda yung kanyang ipinakita. And from there, makita natin ang intensyon ni Casimero is i-knock out itong si Rigondo. At hindi rin pahuhuli si Rigondo sa kanyang mga training. Kung makikita natin mga kamaon, na talagang extreme, no, kung bumanat. At ito pang isa, no, nakuha niya pang may pa-helicopter style pa siya dyan. Na medyo alam na natin na kapag ginawa mo yan, mahihilo ka. I don't know kung yan yung pag tinumaan siya. At he will be able to keep his equilibrium at makarecover sa kanyang fighting condition. Hindi po natin alam kung ba't niya ginagawa yan. Pati itong mga patambling-tambling na yan. Anyway, siguro nakakatulong sa kanya yan. Pero nung hinarap niya, siguro si Lomachenko is, ewan ko kung nakatulong yan sa kanya, no? Kung ginawa niya rin yan. But anyway, pag-usapan muna natin yung background ng dalawang maglalaban. Ano? Si Rigondo ay isang 2-division champion. Ano? Siya ay isang southpaw or lefty. Siya ay may 68 reach or 171 centimeters. No? At may height siya na 5'5". Ang record niya is 20 wins, only 1 loss dito kay Lomachenko. And 13 na pinanalo niya doon is by way of knockout. Meron siyang 59.09 na knockout ratio. No? At ito lang, medyo over the hill na siya, matanda na. Because he is now 40 years old. At lagpas na yan sa kanyang prime. He is a former unified world champion. No? In fact, isa siya sa pagkakaroon ng greatest amateur record of all time. No? At magkasunod na nanalo noong 2000 and 2004 ng kanyang gold parehas na Olympic. So 2-time gold Olympic champion ito mga kamao at hindi ito biro. No? At naging 7-time Cuban national champion siya sa bantamweight division na nagtala ng amateur record lang naman na 475 more or less na fights na meron lang 12 losses. At sa kanyang pagpasok sa kanyang professional fight is 9 years itong namayagpag na undefeated. Meaning from there mga kamao is magandang klaseng kalidad na fighter ito. Doon pa lang sa 475 fights amateur days niya is talagang lahat na ng uri ng kalaban is nakaharap na nito. So magiging mahirap na laban ito kay Casimero mga kamao. At binansagan din ito ni Freddie Roach, no, na probably the greatest talent na nakita niya. So coming from Freddie Roach, alam na natin, no, na it is isa itong compliment, no, na talagang nagpapatunay na magandang kalidad na fighter itong si Rigondo. Kilala din ito si Rigondo, no, dahil sa kanyang exceptional fast hand. Mabilis ang kamay nito, no, sa mga nakikita natin. At yung kanyang punching power na yung mga napanood natin, itong hapon talagang lumubo yung mga mukha, no, dahil sa lakas ng suntok nitong si Rigondo. At yung kanyang mapapansin din natin, yung timing niya, no, bilang counter punching niya, maganda rin. At yung kanyang defense is mahusay din, no, dahil elusive ito or madulas. So mahirap nga itong kalaban mga kamao. But anyway, styles make fight. At nakay Casimero na yan kung paano niya gagawin ang kanyang game plan para tibagin itong si Rigondo. At puntahan naman natin si John Riel Cuadro Alas Casimero. Si Cuadro Alas ay isang 3-division world champion, no? At kasalukuyang hawak ang WBA bantamweight title. Si Casimero ay may 30 wins,
4 losses at isa sa talo na yan is nagmula sa Pinoy, sa kanyang kaibigan din yata itong si Jonas, no? Sultan, or meron siyang 61.76 knockout ratio dahil 21 doon mga kamao is coming from knockout. At si Casimero ay may taas lang na 5'4", mataas sa kanya si Rigondo ng 1 pulgada. At ang reach niya is 64 at lamang nga si kanya si Rigondo ng 4 din dahil ito ay may 68, no? And Casimero is an orthodox fighter at yung legend nga ng pagiging southpaw na sinasabi nila kapag southpaw is nandoon agad ang advantage because the usual na nakakaharap ng mga boksingero o mga fighters is usually orthodox, no? And they have to adapt ngayon itong bago which is southpaw, which is in case of Casimero is hindi na bago dahil na nakalaban niya na nga si Tete, no? Dahil dun sa experience na yon at sa simulation na nakalaban niya na itong si Tete, no, na kakaharapin niya rin is another southpaw in Rigondo is hindi na bago kay Casimero. Well, anyway, Tete has advantage in height because si Tete is nasa 5'9", ang tangkad nito, and then 5'4" lang si Casimero, 5 inch, ano, ang advantage ni Tete. And then yung reach ni Tete is nasa 72 na southpaw rin, so hindi na bago, but advantage nga si Tete, no, pagdating sa reach and height, but Casimero was able to defeat him, no. Nakita natin itong si Tete na hindi ito mala Rigondo na pinoprobe lang yung kanyang kamay, no, or ginagamit niya yan, utilize niya yan, it's either to distract the momentum or yung rhythm ng kalaban, no, o kapag susuntok ay pipigilin niya na, or alisin niya yung kamay, no, na nagbablock or tatama sa kanya, or makakonsentrate yung kalaban din doon, and at the same time maitapon niya itong kanyang left bilang southpaw. So mutual ang intention ng dalawa. Si Casimero kasi ganyan din na nakikita natin na ginagamit niya yan, ano, although in a distance kasi mas maikli ang kanyang reach kung gagawin niya yan kay Rigondo, no? At he shouldn't stand within the reach of Rigondo dahil mabilis nga itong si Rigondo, kahit sabihin nating mabilis si Casimero, because this is within his reach. It depends na lang kay Casimero if how he will close the gap, how he will get close to Rigondo so he could execute his punch, his right hand, I mean bilang orthodox, ano. So yung style nila is perfect sa isa't isa, no, match sila. Bakit? Because they have mutual intention and agenda na ginagamit nila yung kamay na yan, depending nga sa reach advantage, because Rigondo wasn't able to do that when he fought Donaire, because alam niya si Donaire na bilang orthodox is may significant left hook, at kapag tinamaan niya doon, dahil kahit itong si Inoue na mahusay, magaling at number 1 sa division na hindi nakaligtas at nabasag at hindi siya makikipagsapalanan dyan. So he fought Donaire in a distance. So what he did as a southpaw, no, at itong si Donaire is isang orthodox, so pumupunta siya ron sa kaliwa ni Donaire, no, at doon siya tumatapon ng hook niya, and then he has to use his speed and power na medyo nirespeto ni Donaire dahil hindi natin nakita masyado na in-execute ni Donaire yung kanyang game plan. Hindi niya maitapon yung kanyang left hook na signature dahil bakit? Malayong lumalaban sa kanya si Rigondo, no? So again, hirap si Rigondo sa mabilis na fighter na elusive din na kagaya niya, like nung nilabanan niya itong si Lomachenko na may fast jab, may utilized na jab, kasi si Rigondo is hindi siya may utilize na jabber mismo, talagang intentional ginagamit yung jab, no, hindi yun yung ginagamit niya lang na yung usual style niya. Mabilis na kalaban and throws in angles, no, ay hirap talaga siya ron, mga kamao. At nakita natin na na-outclass nga siya ni Lomachenko. Well, Casimero is not Lomachenko, but Casimero has his own skill and way, no, depending nga sa game plan niya. Again, styles make fight. If Casimero will be able to get close to Rigondo, no, sa timing, meaning bilang counter punch niya or yung mga lateral niya, no, mga lateral moves niya in order to execute his plans, hindi siya pwedeng tumayo sa harap ni Rigondo. Again, mabilis si Rigondo, mas mahaba ang reach at mas matangkad sa kanya, no, chances are mas una siyang tatamaan, but again, it depends on the speed, who is faster. And again, Casimero is also fast, and I see him also moves in angle, and he resets once he sees na yung kanyang opponent is about to execute his plan, no?
yun po is nakaka-frustrate din. So, ganun yung ginagawa ni Casimero dito kay Tete kasi hindi niya kaya yung reach advantage. But Rigondo has a lesser advantage compared to Tete. But again, Casimero was able to defeat Tete because of his mistake. Ano yung mistake ni Tete? Since na nagpo-probe si Casimero bilang orthodox, is ine-expect niya na magtatapon si Casimero ng kanyang right. Pero hindi niya alam. Dahil yun ang kagandahan kay Casimero. He punches to sa face, sa hook, or uppercut, sa body, at sa ulo. So, hindi alam ni Tete. So, ang ginawa ni Tete, to avoid those, hindi niya alam, multiple choice, hindi niya alam kung sino doon, yumuko siya, na parang in-offer niya yung sarili niya rito kay Casimero. He is 5'9" and Casimero is 5'5". It's like offering yourself, to Casimero, and that was a big mistake na tinamaan siya ng uppercut ni Casimero. And nakikita din natin yan kay Rigondo. Although Rigondo is just a 1-inch advantage dito kay Casimero. Is if he could also do that, that's also the same mistake, na mabilis nga itong ginagawa ni Casimero at sinusunod-sunod niya. Again, ang key ni Casimero to win is his speed, yung kanyang footwork, yung kanyang power. And he doesn't have to stand in front of Rigondo, He has to move laterally, and he can also do that, based on timing lang, but not as in makikipag palitan ka ng game plan ni Rigondo, dahil experience yan tao compare sa'yo, 475 something lang yan na panalo. So I think that will be the key. And kay Rigondo naman is yung kanyang, of course, experience. Pedigree niya pa lang, lahat ng fighter nakaharap niya na, and then yung power and speed niya, and of course yung kanyang defense na pagiging elusive. But again, as he age, nababawasan yung mga yun. So again, it is a chess match whose game plan will prevail. Depende na rin yan sa training. So mga kamao, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan niyo yung video, give me a thumbs up, and you may share this video as support sa ating channel, and don't forget to subscribe para dun sa hindi pa nakapag-subscribe. So hanggang sa muli, at ito ang